ang sakit sa bangs nitong ventilador, tumitikwas ang bangs ko eh. Dahil dito sa ventilador. Pero di bali na pong tumikwas ang bangs ko. Wag lang yung utak ng mga kababayan natin. Kasi ang dami po palang mga kababayan natin na tikwas ang utak. Opo. Sa pangunguna at sa pamumuno ng ating dating pinuno. No? Saan ka makakita ng, ngayon lang ako nakakita ng presidente ng bansa na ibibenta yung kanyang bansa na nasasakupan. Di ba? Naaaning na talaga ako dito sa nangyayari po sa bansa natin, yung tungkol dito sa West Philippine Sea at dyan sa Manila Bay Reclamation. Nakakalungkot. Ngayon, with regard to the Manila Bay Reclamation Projects, gusto ko lang po na manawagan sa ating mahal na Pangulong BBM na kung maaari po sana yung suspension po ng mga projects dyan, sana po wag lang suspension. Complete termination na po sana, mahal na Pangulo. Kasi alam nyo po, mga kababayan, kapag natuloy itong Manila Bay Reclamation na yan, ito po ay isang simbolo ng katrayduran. Opo, pagtatraydor sa bayan. Kasi yung Manila Bay, iconic po yan eh. Kumbaga, nakilala, isa sa mga bagay na nakilala tayo, ang bansa natin, ay dahil dyan sa finest sunset in the world. Yung Manila Bay, sunset. Naku. Ngayon, ayon po sa dating Manila Mayor na si Lito Atienza, noon pa po pala yan, hinihingian sila ng permit to reclaim. Matagal na pala. Pero hindi nangyari. Ngayon lang, during the time of Digongyo, quoting Percy Lapid's sumalangit nawa. At sabi pa po ni Lito Atienza, siya mismo inoferan daw siya kasi Manila Mayor nga siya eh, siyempre kailangan ng permit. Ang laki daw ng inoffer sa kanya. Pero kita mo, hindi yan natuloy noon, panahon ni Noynoy. Hindi inapprovean eh. Noong sumunod na administrasyon, yung administrasyon ng Digongyo, natuloy. Inapprovean. Na hindi man lang po inisip kung ano ang magiging masamang epekto sa mga taga-Maynila at siyempre sa history natin, sa public sentiment. Dahil yan po na Manila Bay, sunset na yan, ay libreng pasyalan po yan ng mga Pinoy. Napakasarap po pumasyal dyan, mamasyal. Kita mo, napaka-romantic ng lugar na yan eh. Ang dami nagligawan dyan. Very romantic place. Kasi po itong mga negosyanteng inchik na ito, wala po sa kanila yung romance, yung sentiment, yung feelings, emotions. Kasi ang nasa isip lang nila, pera, 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 pera.
Kisihodang may nasasagasaan. O, anong nasagasaan? Bukod doon sa romantic value, sentimental value para sa mga tao ng lugar na yan, yung environmental effect na ayon nga sa mga pag-aaral, ito ay magdudulot ng malaking babahain ang Metro Manila dahil ang Manila Bay ang tagasalo ng tubig ulan. Ngayon, kapag ginawang lupa yan, o di wala nang tatakbuhan yung tubig. Pag bumabagyo, bumabaghabagat. Noon ngang undoy noon, noong 2009, hindi pa reclaim diyang ano na yan Wala pang reclamation na ginawa, pero grabe yung baha sa Manila na naranasan ko yan. Maglakad ako sa kalsada na yung tubig hanggang waistline. Wala pang reclamation. Paano kung mayroon na yung bandang Manila Bay, puro lupa na at mas mataas kaysa dito sa kalupaan ng Manila? O di babahain na nga, magiging na tayong water world. So ito, pero nagtataka rin po ako kasi sa tinagal-tagal ng panahon na ginagawa yung reclamation project, wala pong nakapansin, walang pumuna. Kung hindi pa po nag-call out ng attention yung US Embassy, ay wala pang, hindi mapapansin. So pasalamat po tayo sa US Embassy. Dati magdadaan ako sa Rojas Boulevard, napapansin ko may mga cranes, parang akala ko construction lang ng building. Kasi nga, nasanay tayo na may reclamation dito sa malapit sa MOA. Yung MOA, medyo okay lang. Kasi nandoon yung banda sa may papunta ng Cavite. Hindi na gaanong apektado yung Ang importante po kasi na view ng Rojas Boulevard ng Manila Bay ay yung dito ba sa may bandang anong pambayan? Tagal ko. Rojas. Diyan sa may hindi, Ocampo. Dito Cruz. Ditong parte ng CCP hanggang doon sa may Manila Hotel. At least mahaba pa po yun na espasyo para pwedeng pasyalan ng tao. Hanggang doon, actually hanggang Pasay dapat Pero yung cultural center, yung reclamation dati ng First Lady Imelda, okay lang kasi malinggit lang yun Makitid lang naman yun. Maganda naman. Maganda yung pagkakagawa nung reclamation. At hindi naman masyadong nabawasan yung dagat. Pero ngayon, hundreds of hectares, ay talagang matatabunan yung buong Manila Bay. Yung doon sa may folk arts sa CCP, gasino lang yun. Maliit lang yun. At saka kinailangan po yun nung First Lady Imelda Kasi wala siyang paglalagyan ng mga projects niya. Kaya wala yatang available at walang gustong mag-donate. Kaya nag-reclaim na lang siya ng dagat. Pero okay naman po yung itsura Maganda naman. Tanaw pa rin yung dagat. Kahit na may mga at hindi naman matataas yung building Flat lang. At saka maluwag pa nga po hanggang doon sa may US Embassy. Maluwag pa. Pero itong ginawa dyan bakit inilapit po sa US Embassy? 'Di ba? Medyo red flag 'yon. Idinikit sa Manila sa US Embassy.
Kung gusto po na mag-reclaim, why not doon sa bandang ano, yun sa may coastal road na. Para, wag naman dito sa iconic na lugar. Tapos yun nga po, si Duterte pala ang nag-approve niyan. At bumabaha daw dyan ng pera. Bumaha ng pera. During sa processing yata ng pag-acquire ng permit. O, sino-sino ba ang kumita dyan? Sino ba yung Manila mayor nung time na yun? By the millions daw, 100 millions ang involved na mga padulas. Maraming yumaman. Bumaha yung pera. Bumaha ng pera, hindi ng tubig. Kasi yung tubig, binahaan ng lupa. O ngayon, indefinitely suspended. So, hindi alam kung kailan. Hanggang sa malusaw na lang yan. Sige, hayaan na lang natin malusaw yan. Anyway, nature naman. Pag nature ang gumawa, tunaw yan. Kasi by nature, it's water. Dagat. So, pag iniwanan mo yan dyan, siyempre lalamunin ulit ng dagat yan. Huwag nang hayaan na lang na tunawin ang dagat. Bawiin ng dagat yung espasyo niya na pinakialaman ng tao. Kaya itong nag-approve dyan, ako, number 1 na traidor na Pilipino po talaga. Na Turing ang naging Pangulo. Ipinagbibibenta tayo. Mga teritoryo. At kung pwede palang naibenta yung buong Pilipinas, gagawin niya eh. Baka nga ginawa na eh. Malay natin. Kaya nga ang mga inchik dito namamayagpag eh. Baka ibinenta na nga tayo, no? Yung bansa natin. Nako, uwi daw po tayo sa susunod na election sa 2025. My goodness. Wag na wag po tayong magpapaupo ng mga taga Duterte camp. Kaya mga pro-China po yan, mga traidor sa bayan. Di ba la? Ngayon, yung panawagan ko po kay mahal na BBM, sana po wag nang basta suspension. Terminator na. Di ba mga kababayan? Para makita nating muli ang matulaing view ng Manila Bay sunset. Okay mga kababayan, yung mga nasa Amerika dyan, nasa abroad, nung iniwan nyo ang Rojas Boulevard, natatanaw pa yung setting sun. Pagbalik nyo, wala na. Kaya, magpaalam na ako kasi nag-ingay na yung aso ko. Bye-bye!